Nandito ako sa pinakamalaking abandonadong mansyon sa Amerika. Nasa labas ito ng Birmingham, Alabama. Ang malaking estate na ito ay iniwang 7 taon, unti-unting kumupas at naluma. Ngayon, may bagong pamilyang may planong buhay nito muli. Nagmamaneho ako papunta sa mansyon matapos kong makita online na may bagong may-ari ng isa sa pinakamalaking abandonadong mansyon sa Amerika. Iconic ito at kilala bilang Guitar House, isang 55,000 square foot na French-inspired na bahay. Nang makita ko ito, agad ako namangha dahil kakaiba itong mansyon. Matagal ko nang alam at gustong idokumento ang lugar na ito simula noong inabandona ito. Kaya kinausap ko ang may-ari at sa hindi inaasahang pagkakataon na imbitahan ako. Itinayo ito noong 1997, isang malaking syato na may istilong Europeo at bihirang detalye na di mo na madalas makita ngayon. Noong 2017 pagkatapos itong maibenta, nagkaroon ng malaking tagas ng tubig na nagdulot ng pagbaha at pagkasira ng bahay. Sa halos 7 taon, ang 68,000 talampakang parisukat na ari-arian ay naiwan na walang nakatira, unti-unting nasisira hanggang ngayon. Kamusta mga kaibigan? Kasama ko ngayon si Sergey Kaminsky, bagong may-ari ng Chateau Monteaguel na pinalitan na ang pangalan. Maligayang pagdating sa Chateau de Kaminsky. Itinayo noong 1977 ni Larry House. Mabait na tao, nakilala ko siya. Kung titingnan mo ng mabuti ang mga detalye, talagang kamangha-mangha. Lahat ng ito ay solidong krema morpha slabs. Ang malalaking tao sa sahig ay ginawa ng 5 manggagawa sa loob ng 1 taon at kalahati para sa gold leaf. Paano naman yung chandelier? Pare, itong chandelier na to, actually, nung nakaraang linggo lang nag-research ako tungkol dito, baccarat chandelier pala siya at inusisa ko talaga. Itong mga kristal na ito ay napakataas ang kalidad. At ang halaga ng chandelier na ito ay mas mataas pa kaysa sa inaakala ko. Bago tayo pumunta sa mansyon, sigurado akong gusto munang makilala ng mga manonood ko kung sino ka. Marami kang nagagawa sa pag-develop ng bahay. Tama ba yan? Pagpapaganda ng bahay. Ikuwento mo kung paano ka nagsimula at magbigay ng kaanting impormasyon tungkol sa sarili mo. Oh pare, stig yung kwento na yan. Binabalik mo ako sa nakaraan. 19 na taong gulang lang ako noon. Kulang kami ng pera pambayad ng bayarin. At naalala ko na iniisip ko noon parang ano bang gagawin namin para magawa to? Tumawag ang asawa ko, sabi niya, hindi natin kayang bayaran ng kuryente. Kakakasal lang namin, nasa isang 1-bedroom apartment kami. At naalala ko na iniisip ko sa sarili ko, anong gagawin natin? Pumunta ako sa club room ng apartment complex at nagprint ng 25 flyers kasama sila. Pumunta kami sa Target, bumili ng laso at maayos naming tinali bawat flyer. At alam mo yon, siya ang nagmamaneho at ako naman ang tumatakbo mula pinto sa pinto. Namimigay ng mga flyer na ito at gabi na umuulan pa sa labas. Para sa akin, ito ning sandali na kailangan namin gawin agad. Wala nang oras na masasayang. At tama nga, may tumawag sa amin kinabukasan. At yun ang una naming kliyente. Alam mo yon, at hindi namin yon makakalimutan. Noong panahon na yon, nagtatrabaho ako para sa isang framing contractor. Kumikita lang ang $17 kada oras at pumunta ako. At ginawa ko yung projektong yon, inabot ako ng ilang oras para tapusin. Pero kumita ako ng mga $350. Okay, at para sa akin, yun ang simula. At naisip ko sa sarili ko, gusto kong ulit-ulitin ito at ipagpatuloy. Kaya yon ang ginawa namin. Sanay kaming gumigising ng 3:00 o 4:00 tuwing weekend. At pupunta kami para mamahagi ng daan-daang flyers. Yun lang talaga ginagawa namin. Gigising, mamimigay ng flyers, at mag-aabang ng tawag sa telepono. Ganon nagsimula ang negosyo namin, kaya mahalaga yan sa amin nun. Pero 20 taon na rin ang lumipas, di ba? Kaya matagal-tagal na rin, matagal na talaga. Marami na rin nagbago sa mga taon, di ba? Ibig ko sabihin, pagdating sa marketing, epektibo pa rin ang mga flyers, pero siguro hindi na kasing epektibo ng dati. Ngayon, iba na ang focus natin, pero doon talaga nagsimula lahat pare.
Grabe, simpleng simula lang talaga. Dito, makikita natin ang magagandang likhang sining. Tulad ng nakikita mo, mga likhang sining na ito ay ipinagawa rin ng orihinal na may-ari at bawat piraso ng sining ay may sariling kwento. Paano mo nadiskubre ang lugar na ito at paano nagsimula ang lahat? Ano ang nagudyok sa'yo na bilhin, tirhan at pagplanuhan ito para sa hinaharap? Nakita ko ang bahay na ito sa feed ko sa Instagram. Sige, Naisip ko, ang laki nito. Sino ba ang kailangan ng ganito kalaking bahay? Grabe! Tapos nakita ko pa yung presyo. Sabi ko, ano ba to? aha. Pero pinadala ko ito sa asawa ko at alam mo na, siya. Ano talaga ang presyo nun? Ina-advertise nila ito ng 5 milyon. Sige, 5 milyon ito, kaya nakalista sa ganon. Pinadala ko pa rin sa kanya, pero pagkalipas ng ilang araw, ibinalik niya. Nag-direct message siya na may parehong bahay, kaya medyo na-offend ako. Sinabi ko na naipadala ko na ito sa'yo, baka lang hindi mo nakita. Yung kapatid kong babae na real estate agent sa Naples ang kumausap sa listing broker. At kinabukasan ng umaga, tinanong ko, may balita na ba tayo mula doon sa tao tungkol sa bahay? Sabi niya hindi siya tumawag pabalik, kaya tinry kong i-direct message siya. Pagkalipas ng 1 oras, tumawag siya sa akin, sinagot ko at sabi niya, Sergey. Oo, may bahay ako pero kailangan pang ayusin, sabi niya. Gusto ko lang maging tapat sa'yo. Kakatawag ko lang kay Shaq, tuwang-tuwa siya kasi fan siya ni Shaq. Kaya sabi ko, gusto kong makita tong bahay, paano ko ito makikita? Humingi sila ng ilang dokumento at paunang bayad, tapos kinabukasan lumipad na kami. Wala kaming gaanong oras pero nilibot namin yun ng mga 2 oras. Pagkatapos, nagbigay agad ako ng alok. Nakakatuwa dahil ang daming gusto makakita para na-overwhelm sila. Nung nakuha at nailagay na sa kontrata, biglang lahat gusto na rin. Sa tingin ko may 7 o 9 silang backup offer na pinirmahan. Parang lahat sila nagdadasal na sana hindi matuloy, alam mo yon. Kaya sobrang blessed ako pare. Sobrang blessed ako na nandito kami sa posisyon na ito, na kami talaga ang nakabili ng bahay. Pagkatapos kong marinig ang kwento ni Sergey, nagsisimula nang magka-sense sa akin kung paano siya napunta sa ganitong lugar. Dahil ang paglalakbay niya ay nakasalalay sa kakayahan niyang makita at gawing espesyal ang potensyal. Kailangan ng may bisyon sa ganitong mansyon at mapapanood mo ang kanyang pagpapanumbalik sa YouTube channel na Chateau de Kaminsky. Tingnan ang mga links sa ibaba ng description. At kung nag-enjoy ka sa video ko hanggang ngayon, siguraduhin mag-subscribe ka. Mahigit 60% sa inyo na nanonood ay hindi pa nakasubscribe at 1 segundo lang naman ang kailangan. Ito ang ballroom, napaka-multipurpose, parang isang silid na maraming gamit. Kaya iniisip naming gamitin ito para sa mga masterclass at mga pagtitipon. Siguro mga cocktail party. Sige. Kaya isa yan sa mga plano mo para sa lugar na to. Gusto mo ba ng ganon? Oo, yun nga. Kaya nung una namin nakita ang bahay na ito, yun agad ang pumasok sa isip ko. Gamitin ang lugar na ito para sa mga talagang espesyal na klase ng kolaborasyon. Alam mo yon, nakikita ko kung anong pwedeng mangyari, 'di ba? Nakikita ko kung anong pwedeng maging itsura nito dahil sa napakagandang golf course dito. Tapos may bahay ka pa sa 27 malinis na ektarya na binabantayan ng mga armadong gwardiya buong araw, 'di ba? Dito, pwede tayong mag-host at mag-entertain ng kahit sino ng ligtas at magugustuhan ng pamilya ang samahan. Ganyan ang kapaligiran dito. I think gagamitin natin sa collab, di ba? Siguro doon makikipag-collab tayo sa mga tao, sa ibang negosyante, sa mga influencer, siguro pati mga politiko, di ba? Mga atleta. Napakagandang lugar ito para magdaos ng mga charity event, di ba? Ibig ko sabihin, isipin mo na lang na mag-imbita ng mga batang negosyante dito at bigyan sila ng inspirasyon. Diba? Bigyan sila ng inspirasyon. At saka, pare, ang dami talaga nating pwedeng gawin. Ang dami nating magagawa. Magkakaroon tayo ng French-inspired coffee shop dito. Kaya kung magkakaroon tayo ng Cars and Coffee, pwede kang pumunta dito at kumuha ng latte o americano para sa'yo. Sige, hindi naman ako mahilig sa kape, pero Siguro tsaan na lang. sige, mahilig talaga ako sa tsaa. Ayan, magsatsa tayo. O, syempre, lahat ng klase ng tsaa, titikman natin. Anong klaseng tsaa? Boba tea ba? Boba tea. Tara sa boba teas. Gusto ko rin ng boba minsan. Paminsan-minsan, gustong-gusto ng mga anak ko ang boba. Masaya ako na alam mo yon. Oo, alam ko na yan. Oo, syempre, astig. Magkakaroon din tayo ng French na tinapay dito.
Ang galing. Kumuha ng boba at tinapay. Anong mga pagbabagong sinusubukan mong gawin? Kaya syempre, ang pangunahing kailangan nating gawin ay ayusin ang West Wing at gawing tirahan ulit. Tama ba? Kaya ang layunin natin ay ayusin ang buong bahagi mula sa ballroom hanggang sa West Wing. Gusto namin mapagana lahat yon. Malaki ang bahay pero napabayaan na talaga. Nung 2017. Nung naibenta ang bahay sa may-ari bago kami, nagkaroon sila ng nagyelong tubo sa bahay dahil hindi raw nila pinaandar ang heater at binaha ang buong kanlurang bahagi ng bahay. Sige. Kaya basically, lahat ng ito ay kinailangang tanggalin at linisin at umabot pa ito hanggang basement. Kaya, Grabe, ito na ba lahat ng sira sa mansyon? may ilang bagay na naging sani ng sira sa mansyon. Isa na doon yung pagbaha na nangyari. Pero kahit matagal silang nagpabaya, nagsimula na rin silang ayusin ang ilang bahagi ng bahay. Pero alam mo, hindi ko talaga gusto ang manlait ng estilo ng iba. Kasi naniniwala ako napaka-subjective ng estilo. Oo, bawat isa may kanya-kanyang panlasa at estilo at ayos lang yun. Sa tingin ko lang, sa bahay na ganito, kailangan mo talagang magkaroon ng isang particular na estilo. Isa itong chateau kaya mahirap gawing parang modernong penthouse ang isang chateau, 'di ba? Kaya nagsimula na sila magpintura ng puti at gumawa ng ilang konstruksyon sa mga kwarto. Narinig ko rin na yung mga kontratista nila ay pabor sa kanila. Sige. Alam mo yon, naglalagay lang sila ng parang 90 na sentimos na Home Depot na tile porcelain pa. Hindi nga. Grabe talaga. Sabi ko nga, may mga bagay pa kami tinatanggal para lang maayos yung dati. Sobrang nakakabaliw. May stick-on tile sila mula Home Depot sa ilang bahagi. Di ba? Parang nakakabaliw lang talaga. Pero ang punto, walang talagang nakapansin dito kahit na, alam mo yon, nandito na tayo. Kung titingnan mo yung mga litrato at video ng bahay bago namin binili, makikita mong napakasama talaga ng kondisyon nito. Kung iiwan mo ang isang bagay ng matagal na taon, tiyak masisira ito. Oo. Mas isira talaga ito. Kaya parang biyaya rin, alam mo, isa ito sa mga kwarto na nakita ko noon sa mga lumang litrato ng kusina. At hindi ito akma sa laki ng bahay. Kaya medyo maliit ito para sa sukat ng bahay. Ngayong nakita na natin ang itsura nito, tatanggalin natin ang pader na ito. Kailangan nating ilipat ang tubo at kuryente sa pader na iyon para mapalawak at lumapad ang kusina. Naintindihan ko. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng magandang kalan sa tabi ng pader na magiging sentro ng atensyon. At pagkatapos, magkakaroon tayo ng dalawang malalaking isla. Kaya parang isa dito at isa pang isla doon na may magagandang kristal na chandelier sa ibabaw ng mga isla. Ayos naman ang lahat. Ayos naman. Oo. Tatanggalin din natin ang feeder na ito, kaya aalisin natin ang feeder na ito. At ayusin din natin ang ilan sa mga mural sa kisame at palalawigin ang mga kahoy na biga papunta sa bagong bahagi ng kusina. Kaya ang pinapasok natin ngayon ay master suite ni Hers. Kaya ang bahay ay may dalawang master suite at magkabilang dulo sila ng bahay. Sige. Kaya para may kanya-kanyang master suite si lalaki at si babae. At ito ang isa sa mga kwarto na talagang inabot ng baha. At dito, para sa akin, ito ang pinakamagandang kwarto sa buong bahay. Makikita mo na napakaganda ng chandelier, ang ganda talaga. Ibig kong sabihin, napaka-elegante na itsura nito. Itatago mo ba yan? Gusto ko itago yan. Ang goal namin ay maibalik ang kwarto na ito sa dati. Hanggat kaya namin, nais naming ibalik ang kwarto sa orihinal nitong kondisyon. Nakuha ko. At kung papasok tayo dito, makikita mo na na-preserve nila ang maraming mga bagay. Tulad na nakikita mo dito mismo sa likod namin. Marami sa mga pintuang ito ay tinanggal at maganda ang pagkakalabel nila, kaya alam natin kung saan sila galing. At meron din dito, alam mo na, mga chandelier at pati na rin itong mukhang isa sa mga painting. Siguro nasira ito. Naintindihan ko. Pero nandito pang frame, kaya malamang magpapagawa kami ng bago. O baka makahanap kami ng pwedeng ilagay dito sa frame na to. Kasi maganda talagang frame, alam mo, yun talaga ang goal namin dito sa bahay na to. Na mapanatili ang natural na ganda ng bahay hanggat maaari. Sige. Ang dami ng karakter ng bahay na to. Maraming husay ang inilagay dito na ilan sa pinakamagagaling na manggagawa sa mundo.
Sayang kung agad lang natin itong sisirain o alisin. Oo, tama ka dyan. Layunin nating mapanatili ang marami hanggat maaari. Pero dapat nakayon sa pamantayan ng taong 2026. Naintindihan ko. Tama? At ilagay din ang ilan sa mga pinakabagong at pinakamahusay na uri ng teknolohiya, mga bagay para sa kalusugan at kagalingan dito. Pag-uusapan pa natin yan mamaya. Oo, habang naglalakad tayo dito, ito ang kwarto, at pagkatapos ay papasok kayo sa dating banyo ng babae. At lahat ng ito ay kailangang ayusin ulit. Pero magkakaroon ng magandang steam shower dito, at dito ilalagay ang bathtub sa bahaging ito. At magkakaroon tayo ng magagandang radius na vanity, ilan sa mga ito sa espasyong ito, at syempre, magandang chandelier. Ang galing yan. Tara, tingnan natin ang wellness center dito, pare. Dito ako talaga na-excite kapag nagsisimula na tayong pag-usapan ng biohacking, kalusugan, at wellness. Kaya hindi ako madaling ma-excite. Tama. Pero nung nakita ko ang bahay na to, na-excite ako. May kakaibang naramdaman, parang may kilig at excitement. Parang grabe, ang dami pwedeng gawin dito. Alam mo yon? Hindi ito yung ordinaryong bahay. Para siyang boutique hotel. 'Di ba? Kasi meron kang, alam mo yon, iba't ibang bahagi ng bahay. Oo nga, gaano nga ba ito kalaki ulit? 68,000 talampakang parisukat ito. May 22 banyo, maraming kwarto, at mga apartment sa tabi ng pool. Mukhang kailangan din ayusin ang pool na ito. Nagsisimula na sila, siguro para tanggalin ng tubig. May guest house sa ibabaw ng mga kuwadra. Isipin mo kung ilang kabayo ang kasya dito. Kaya maraming lugar para maglagay ng mga tao. Maraming lugar para mag-aliw. Nasa likod ng mansyon, nakahanga-hanga rin ang itsura. Hindi ko alam kung alin ang mas gusto ko. Likod ba o harap? Iba talaga, di ba? Sobrang iba. At gusto ko talaga yung hagdanan. Pare, kakaiba talaga, di ba? Ang ganda talaga. Gusto ko rin ang gintong palamute. Oo, nakakatuwa yung kwento dito tungkol sa rehas. Alam mo yun? Nung ginawa yung rehas, yung arkitekto, yung original na arkitekto, isa lang ang arkitekto nila. Pagkatapos ay pinaalis nila siya at nagdala ng bagong arkitekto at may mga rehas na na-install noon. At ang sabi sa akin, sobrang mitikuloso daw siya na gusto niya yung disenyo ng rehas ay eksakto sa gusto niya. Kapag tinitingnan mo ito, nagsisimula ito sa manipis, tapos unti-unting lumalapad. At ganoon mismo ang gusto niya. Naintindihan ko. Kumpara sa original, pare-pareho lang lahat, di ba? Kaya puro manipis lang ang version noon. Madalas hindi napapansin ng tao ang maliliit na detalye, pero may kwento sa likod niyan. Hindi ko sana malalaman, di ba? Asian, mas artistic talaga tingnan. Oo nga, kaya ang papasukin natin ngayon ay tungkol sa biohacking at kalusugan at wellness. Talagang naniniwala ako na kailangan mong i-align ang iyong espiritu, isipan at katawan. Kaya una, magkakaroon tayo ng magandang hot tub dito na kayang maglaman ng hanggang 12 tao. Up to 12 people. Hindi kailangan ng 12 tao dito. Sapat na ang isa o dalawa lang. Pero ang layunin ko ay magkaroon ng maraming pump para makapabigay ng sapat na pressure sa mga jet. Sige, para makakuha ka talaga ng magandang masahe, kailangan puno ang iyong espiritual na pagkatao, di ba? At syempre, meron ka ring isipan na kailangan matalas at nakatutok. Meron kaming isang lalaki na Italiano na talagang mahusay sa kanyang ginagawa. Sige. Maganda ang trabaho niya, kamangha-mangha ang ilang gawa niya. Ang galing nun. Imbitahan natin siya para gumawa ng ilang bagay para sa atin. Ito na magiging pinakamahusay mong shower experience. Nakapunta ka na ba sa mga magagandang spa? Oo, narinig ko. Nakapunta na ako sa magagandang spa sa Asia at ibang bansa at kahanga-hanga talaga ang mga ito. Nakapunta na ako sa ilan kaya gets ko sinasabi mo. Kaya anong inalagay mo dito? Dito, magkakaroon tayo ng magagandang body jets. Tapos, magiging steam shower ito na may aromatherapy. Kung kaya mong i-optimize, halimbawa, ang kalusugan mo, di ba? At sabihin natin, nasa 70% kang malusog. Di ba? Ibig kong sabihin, 70% kang malusog. Pero kung titigil ka sa pag-inom at paninigarilyo, o ititigil ang paggamit ng ilang bisyo na ginagawa ng mga tao, at magsisimula ka talagang kumain ng mas maayos.
At maging mas maingat lang sa kalusugan mo. At siguro gamitin ang ilan sa mga biohacking na bagay na available ngayon para ma-optimize ang kalusugan mo. At sabihin natin makukuha mo ito mula sa mga 70% at baka mapataas mo pa ito sa siguro 70 o 75%. O ibig sabihin yan, magkakaroon ka ng 20 hanggang 25% pang dagdag na enerhiya. Dati may fireplace dito, pero maglalagay tayo ng bagong fireplace dito. Maganda ang magiging mantle. Magkakaroon ng tea at coffee station dito, pati na rin mga sariwang prutas at mani sa bandang ito. At dito ilalagay ang zero gravity lounge chairs kung saan pwede kang umupo at mag-relax habang may IV cocktail na may mga bitamina at mineral. Ang isip at katawan mo, oo, parang sinusubukan mong pagsamahin lahat ng yan dito. Tama pare. Isipin mo kung mas maganda ang mood mo ng 25% mas madalas at tuloy-tuloy ang isip mo dahil na-activate ang utak mo. At ngayon, baka makilala mo ang isang tao sa isang interaksyon na posible magbago ng buhay mo. At ngayon, mas maganda ang pakiramdam mo ng 25%. Tama. Tama? Paano kaya kaganda ang resulta ng interaksyon na yon? Para sa akin, kapag maayos lahat ng bagay, yun na yun. Para sa akin, yun ang ganap na makabuluhang buhay. Ibig ko sabihin, ang pagkakaroon lang ng pera, hindi naman talaga napapasaya sa mga tao. Tama? Kaya ngayon, papasok na tayo sa kung ano ang magiging. Isang steam room sa bahaging ito na may banyo sa likod nito. Ito ay magiging isang dry sauna. At tinitingnan ko rin kung paano gagamitin para sa dry sauna. Siguro maglalagay tayo ng ilang Himalayan ice salts at baka isama natin ng ilan dito. Gusto ko yan. At dito magkakaroon din tayo ng infrared sauna. Infrared sauna. Kaya magkakaroon tayo ng 3 iba't ibang klase ng sauna. Tama? Magkakaroon tayo ng infrared, karaniwang tuyong sauna, at pagkatapos ay isang steam room. Wow. Kaya bawat isa may kanya-kanyang silid tulugan. Oo, tinatamaan mo lahat ng punto dito. Yun na yun. Gustong gusto ko yan. Oo. Tapos magkakaroon tayo ng cryotherapy chamber dito. At familiar ka ba sa cryotherapy? Konti lang. Para sa di pa nakakaalam, pwede mo bang ipaliwanag? Kaya ang cryotherapy ay basically isang maliit na kwarto na pinapasukan mo. At kadalasan, magsusuot ka ng mga guwantes at maaaring earmuffs din. Tatayo ka ron ng 3 hanggang 5 minuto habang sobrang lamig, lampas negative 200 degrees ang temperatura. At ibig ko sabihin, parang ginising ka talaga nito. Wow, so lahat na nabanggit mo, ikaw mismo ginagawa mo rin ba yon? Oh, na-enjoy ko talaga yon. Siyang inspirasyon sa lahat ng ito. Matagal ko na itong ginagawa, ilang taon na rin, at ang saya ng pakiramdam ko. Sobrang ganda ng pakiramdam ko. Kita ko naman, gumagana talaga, tol. Salamat, pare. May kailangan pa akong gawin, pare, pero proseso talaga ito. Kailangan mo laging alagaan. Lifestyle na kasi. Kaya dapat alam mo na, hindi ito gawin na isang linggo lang. Kailangan mo talaga itong panatilihin. Yun ang natutunan ko ngayon. Ooh. Oo, magsisimula na ako magpanatili. Bata ka pa? Oo, napakabata mo pa. Papunta na doon. Oo, pero habang tumatanda ka, mas dapat mong bantayan ang kalusugan at condition mo. Alam mo yan? Siguradong sigurado. Nagiging mas mahalaga na talaga na yun, di ba? Ibig kong sabihin, nakikita natin na parang ang pag-inom ng alak ay talagang bumababa na. Marami sa mas bata at bagong henerasyon ay mas iniisip ang pagpapabuti ng kalusugan. Yung mga tao sa Boston, hindi na talaga sila interesado sa mga naninigarilyo. Hindi nila iniisip na astig yun. Yun lang. Oo, dati astig magkaroon ng sigarilyo, di ba? Oo, pero ngayon parang hindi na pare, ayaw na namin yan. Hindi ka na astig, pare. Oo, maraming pag-aaral na nagpapatunay kung gaano yun kasama. Alam mo ba yun? Hoho, sigurado. Kaya, ayun, nandito na ngayon. Magkakaroon tayo ng ilang shower stall dito. Tapos sa kabila naman ay magkakaroon ng ice bath. Kaya magkakaroon tayo ng ice bath, malamang ay isang uri ng saltwater ice bath. Kailan mo sa tingin matatapos ang proyekto? Sinasabi ko sa lahat na 2 hanggang 3 taon at mahalaga sa akin ang tamang inaasahan. Mas gusto kong lampasan ang mga inaasahan nila. Maraming trabaho ang kailangan gawin, di ba? Lalo na kapag pinag-uusapan natin ang lahat ng gawain sa loob at pati na rin sa labas. Kaya ang tagal ay 2 hanggang 3 taon. Sige, pasok tayo sa magiging locker room / parang maliit na lounge area. Sige. Kaya ang pinapasukan natin ngayon ay ang locker room lounge. Magkakaroon tayo ng locker room para sa babae at lalaki dito, kung saan pwede kang pumasok at maganda. At dito magkakaroon tayo ng ilang massage chair, telebisyon sa taas ng fireplace,
At dito naman magkakaroon tayo ng bukas na shelves na may mga bathrobe, tuwalya at tsinelas. Astig. Yung mga ganung bagay, Sige. dito magkakaroon ng tea station na may sariwang prutas, pwede kang kumuha ng sarili mong tsaa. Hindi ko na binanggit ang kape, kaya tsaa na lang. Oo, alam mo na ngayon kung ano ang gusto ko. May kape. Huwag kayong mag-alala mga kaibigan. Magkakaroon ng kape dito. Anong klaseng tsaa ang gusto mo? Pare, gusto ko ng berdengsa. Bardeng tsaa, masarap talaga. Matcha berdengsa. Nakapunta ka na ba sa hapon? Siyempre, Oo. Maganda rin ang gulang. Ayos, makukuha mo lahat ng mga bagay na yon. nagbibiba ito ng steady na energy, hindi katulad ng kape na biglang taas. Tama. Gusto ko talaga ng green tea at kape, pare. Huwag mo akong bigyang mali. Talagang gusto ko ng kape. Gusto ko ang lasa nito. Tama, gusto ko ang amoy at ang lasa. Oh, Pero ang green tea ay nagbibigay ng steady na enerhiya. Walang biglang taas o bagsak. walang pagbagsak. Walang pagbagsak. Kaya pagkatapos ng spa session mo, makakalabas ka dito sa deck na to. Sige, Chris. Oh, salamat. So, kaya ang tinatapakan natin na yon ay ang deck na nasa ibabaw ng porta-catchet kapag nagmamaneho ka. Porta-coach. Baguyan na salita na yon. O kaya dati, may mga tile ito at tinanggal ng mga dating may-ari ang mga tile. Hindi ako sigurado kung bakit. Nang tinanggal nila, naapektuhan ng waterproofing kaya may mga marka ng paint dyan. 'Di ba? Kaya nagkakaroon ng water damage na nakikita natin kapag tinitingnan mo. Kailangan natin gawing waterproof lahat ito at gagawa tayo ng magandang mortar base tapos saka natin nalagyan ng tiles sa ibabaw nun. Anong plano mo sa espasyo na ito? Pwedeng gawing multi-use ang lugar na ito. Pagkatapos ng spa, pwede kang lumabas, maglagay kami ng mesa at upuan para makalangap ng hangin, mag-cars and coffee o cocktail party. Pwede kang tumayo dito at makikita mo yung mga tao na dumarating sa harap ng gate at alam mo na may kasamang pagkain, oo, ganun din yung mga may kasamang grupo nila. Magiging masaya talaga. Isa sa mga gusto ko dito ay, alam mo, yung mga alulod dito ay gawa sa tanso. Yung mga tubo ng alulod, nung ginawa nila, dumadaan sa mga haligi at pagkatapos ay nagtatransition sa isang schedule. 4 na po, parang polyvinyl chloride pipe na basically kumukonekta dun sa ibaba at palabas papunta sa main drain. Maganda ito dahil natatago ang mga tubo ng alulod sa bahay. Tinatago nito. Tinatago niya ito ng maayos. Tuloy lang tayo. Ang papasukin natin ngayon ay ang kwarto ng masahe / hyperbaric chamber. Hyperbaric chamber. Sige. Red light therapy. Magkakaroon tayo ng 2 kama para sa masahe dito para pwedeng magpamasahe ang magkapareha. Magkakaroon tayo ng hyperbaric chamber sa bahaging ito. Ika-frame natin ito, kaya isasara natin ito at sa kabilang side naman ay magkakaroon ng red light at blue light na kama. At magkakaroon din tayo ng tanning spray booth dito. Ano ang hyperbaric chamber? Akala ko dati sa Dragon Ball Z lang, pero totoo pala talaga? Totoong bagay yon. Kadalasan isa itong silid na pinapasukan mo. Sige. At pagkatapos, parang ipe-pressurize nila ito. Kaya parang niloloko nito ang katawan mo na parang lumulubog ka sa ilalim ng tubig. Kaya parang pinipressurize ito, tama ba? Sige. Kaya kailangan mong mag-decompress at i-pop ang tenga mo. Kawili-wili. Diba? Parang ganun kapag lumulubog ka sa ilalim ng tubig. At kapag nandun ka na, kadalasan ay humihinga ka ng 100% purong oxygen din. Kaya mo manatili doon ng 30 minuto, 1 oras, o kahit gaano mo gusto. Yung huli kong ginawa, mga 1 oras lang. Sige. At muli, lahat ito ay para sa pagpapabuti ng iyong kalusugan. Tama. Maraming atleta ang gumagawa nito. Oo. Madaming atleta at mga taong gustong gumaling, lalo na yung may sakit, ang gumagawa nito. Ayos. Tingnan mo yung gym. Habang papasok ako sa gym na yon, sa side na ito ang magiging cardio room. Magkakaroon tayo ng mga fan bike dito at magkakaroon ng pader ng mga salamin. Malamang may mga telebisyon rin sa taas. Ulit, ganito talaga ang bahay nung nabili namin ito. Oh. Ganito talaga ang kondisyon ngayon. Hindi pa namin nalilinis ang malalaking gamit. Kaunti pa lang ang nalinis at hindi pa major na paglilinis, gaya ng nakikita mo.
Sandali, ganito na ba ito pagdating mo? Yun na nga, oo, ganito na talaga ang itsura ng bahay nung una namin tiningnan. Sige, Halos lahat ng kwarto na nakita natin ay ganito rin ang itsura nung una namin makita ang bahay na to. naintindihan ko. Oo, at dito siguro maglalagay kami ng ilang treadmill dito. At sa side na ito, dito ang smoothie/juice bar. Kaya pwede kang pumasok dito at gumawa ng sarili mong protein shake o smoothie. Ayos. May washer dryer tayo dito para sa lahat ng tuwalya sa gym. May banyo tayo dito at ito naman ng weight room, kaya dito sa pader na to ilalagay ang mga free weights. Pagkatapos, magkakaroon ng ilang squatting racks at exercise equipment sa espasyon na ito. Naintindihan ko. Isa sa mga bagay na tinitinan talaga namin dito ay ang pagiging maingat sa katotohanang nasa ikalawang palapag tayo. Tama? Sa ilalim natin makikita ang master suite tapos ang kusina na parang nasa ilalim din ng space na yon. Tama. Ito naman ang weight room. Isa sa mga alalahanin namin ay kung paano ito maayos na may insulate. Ano ang dapat natin gawin para masiguradong may magbaba? 50 libra na dumbbell. Tama? Ayaw natin magkaroon ng parang mini lindol. Kaya naghahanap kami ng mga paraan. May mga ininyero na kaming dumating at tinitiyak namin ang disenyo ay hindi magiging problema. Yung ibang bagay, gaya ng pagkakagawa ng bahay na ito, parang tangke ang tibay. Talagang magandang pagkakagawa nito. Tulad na nakikita mo dito, nakataya tayo sa ibabaw ng isang layer ng plywood at may mga 1 pulgadang magaan na konkreto na rin dito. Ay, grabe. Kaya mas higit ito kaysa sa karaniwang makikita sa bahay. Ngayon, hinahanap natin paano pa ito mapapataas. Tama? Kaya siguro magbubuhos pa tayo ng mas magaan na konkreto. Baka maglalagay ng patong-patong na styrofoam, baka kahoy, at baka mas magaan pa. O baka may iba pang insulators na pwedeng gamitin, gaya ng iba't ibang materyales. Tinitingnan at sinusubukan natin kung alin ang pinakamabisa. Kapag umakit ka dito, ito ang magiging jiu-jitsu mats. Interesado ang anak ko sa jiu-jitsu. May kilala kaming mababait sa jiu-jitsu community. Mag-sponsor kami ng fighters at gusto naming papuntahin sila dito para mag-training. Astig yun, pati training camp ulit. Inspirehin sila sa negosyo sa pamamagitan ng pagsama ng mundo ng sports kung saan sila magaling. Magaling at masipag sila dito pero tuturuan pa rin namin sila magtagumpay sa buhay at negosyo. Kaya parang pinagsasabay mo ang yaman at kalusugan tapos may training ka sa ibabaw nun. Yun na yun. At pati na rin parang business mastermind. Yun na yun. Wow, ang galing nun. Oo, Oo, totoo. Ang astig talaga. Isa sa mga napansin ko. Sa kabuuan, kapag tiningnan mo ang mga batang atleta, napakaraming oras at effort ang ginugugol nila sa pag-develop ng katawan at pagiging pinakamahusay. Tama ba? Ang ibig kong sabihin, pag physical na competition, pero kadalasan nakakalimutan nila yung bahagi na paano kung hindi umubra ang plano. Paano kung hindi ka maging world champ, di ba? Marami sa kanila disiplinado, magaling ang work ethic, araw-araw nag-e-ensayo ng matagal, at marunong magbantay sa pagkain. Ngayon, sinusubukan naming alamin kung paano sila mahihikayat at mapapagana ang isip nila ng tama. Para magamit nila yon, magamit ang disiplina at work ethic nila para makamit ang tagumpay sa negosyo at sa buhay. Tama ba? Sinusubukan naming paghaluin ang dalawang elementong yon. Wow. Dito magkakaroon tayo ng heavy bag, magkakaroon ng speed bag dito, at magkakaroon din tayo ng ilang mga bangko para makaupo sila at mapanood lang din ang mga nangyayari. nakuha, sige. Kailangan din nating lagyan ng pads ang pader. O tatakbo sila doon, alam mo na. Nung una, naisip ko pare, lalagyan natin ng salamin lahat ng pader. Pero dumating ang anak ko at sabi, hindi pwede ang salamin dad, kailangan mo ng pads. Kaya oo. Ayan, tara na, bumaba tayo at tingnan natin ang opisina. Isa pa sa gusto kong pag-usapan na hindi pa natin napag-uusapan ay itong mga kurtina, 'di ba? So itong mga kurtina na to, nandito na talaga sila. Or all velvet ang material ng lahat. Napakamahal. Imported ba yan? Galing Europa? Custom na gawa. Sige. Lahat yon. Alam ko na gumasto siya.
noong 1,000 naraan siyam naputpito ng mahigit 400,000 dolyar para lang sa mga kurtina. Nagbibiro ka ba? Para lang sa mga kurtina. Grabe naman. Gumastos pa siya ng higit 400,000 sa mga alpombra. Wow, nandito pa rin ito kahit inabandona na ang lugar. Oo, nandito pa rin. Maganda pa rin naman ang itsura nito. Maganda pa rin talaga ang itsura nito at hindi pa nga namin ito nade-detalye. Kaya naman nakikipag-usap ako sa iba't ibang tao. May tamang at maling paraan sa pagdedetalye at ayaw naming masira ang mga ito. Kaya sinusubukan naming alamin kung ano ang pinakamagandang paraan para maibalik at ma-restore sila na hindi nasisira. Sinusubukan namin tapusin ito. Ngayon, nagpaplano kami ng biyahe sa Pransya para bisitahin ang palasyo ng Versailles. Nakarating na ako sa Pransya dati, pero hindi pa sa Versailles. Gusto ko talagang makita yon. At pupunta rin kami para tumingin sa mga auction at mga furniture fair. Baka bisita rin kami sa ilang estate sale. Napakahalaga nito para sa amin. Hindi kami pwedeng basta pumunta sa IKEA o furniture store para bumili ng gamit. Kaya gusto namin bumili ng mga bagay na may kwento, may kasaysayan, para mapanatili ang integridad ng bahay. Kaya pumupunta kami sa Europa. Para sa akin, tiyak na makakakita tayo ng mga magagandang piraso na may kwento at kasaysayan, mula sa iba't ibang chateau, estate, palasyo, o kahit hotel. Oo, parang inaayos mong bahay kaya kailangan mong kumuha ng tamang kasangkapan. Oh, Kasi lahat ng bagay dito ay malalaki. Kaya kapag naglagay ka ng normal na laki ng gamit dito, parang ang weird tingnan. Hindi siya akma sa sukat ng lugar. Kaya medyo hamon talaga ito, pero alam kong magagawa natin. Isang bagay na gusto kong idagdag sa kwartong ito, hindi natin ito napag-usapan, pero isang bagay na gusto kong idagdag ay kung titingala ka at makikita mo ang mga parisukat. Gusto kong ipapinta sa artist ang langit sa bawat isa sa mga parisuka para magmukha silang mga skylight. ang galing nun. Kapag tumingin ka pataas, magmumukhang skylight yon. Oo, may maliit na langit din dyan. Parang dome yan. Oo, may langit din tayo dito. Pero sa tingin ko, magiging astig kung meron din sa bawat isa sa mga parisukat na yon. Oo, sigurado. Bagay sila sa isa't isa. May mga Juliet na balkonahe ka rin dito na di pa natin napag-usapan, di ba? At sa totoo lang, mula sa labas, pwede kang pumunta sa deck. Sige, pasok tayo sa opisina. Kaya ang pinapasok natin ngayon ay magiging opisina ko dito. Kaya halos lahat ng nandito ay mananatili. Gusto ko talaga ang kahoy na gawa dito at sobrang gusto ko rin ang mga likhang sining na nakikita natin sa kisame. Gustong gusto ko talaga ang kwartong ito. Ang daming detalye. Oo, totoo. Alam mo yon. At kapag hinawakan mo ang mga pintun to, parang mga 2 pulgada ang kapal, alam mo yon, solidong kahoy talaga. Magandang uri ng kahoy yan. Talagang magandang klase ng kahoy. Anong klaseng kahoy ang mga ito? Kaya ito ay walnut at napakamahal ng sahig na ito. Tiningnan namin ito, solidong tabla sila at inayos sa herringbone na pattern. Sige. Kaya, sa madaling salita, meron kang plywood, meron kang magaan na konkreto. Sa tingin ko dito, meron ka pang isa pang plywood at pagkatapos ito, kaya astig talaga. Parang tangke ang pagkakagawa nito. Parang tangke ang gawa nito at lalapit ka sa mantel na ito. Minsan, hindi mo makikita sa camera kung gaano kalaki ang kwartong ito. Pero sobrang laki talaga kasi 6 na talampakan ang taas ko. Oo, At makikita mo kung gaano kataas ito. tama. Alam mo, gusto ko ang mga linya, detalye at pagkakaukit ng kamay dito. Oo, ang ganda talaga ng mga linya. Kaya ang tanging gusto kong idagdag sa kwartong ito ay maglagay pa ng gold leaf. Kaya ngayon, papasok na tayo sa master suite. Sige, tulad ng nakikita mo, pinaputi ng dating may-ari lahat dito. Ang mga molding dati ay may maraming gold leafing. Ibabalik natin ang gold leaf dito. At sa totoo lang, itong mga klase ng ceiling niches, gusto ko ring lagyan ng mga mural. Nadedesensyo ako rito at naghahanap ng angkop na chandelier para sa lugar na ito. Ngayon, papasok na tayo sa master bath. Noong muna namin binili ang bahay, ang sahig ay parang itim na marmol lang, kaya sobrang dilim. At para sa amin, hindi talaga ito bagay sa estilo namin at parang masyadong monotone. Kasi lahat ng ito ay itim. May madidilim na kabinet na diretso sa itim na tiles, kaya sobrang dilim ng pakiramdam.
Nakita ko na nilalagay natin yung parang crema marfao na makikita mo dito. Oo. Doon tayo pupunta. Magandang contrast yon. At ilalagay yon sa isang pahilis na pattern. At maglalagay tayo ng ilang itim na marble na inlay sa sahig para maipasok ang itim. Kaya ito dito, ang magiging conference room, dati itong exercise room. Sa tingin ko, yun ang ginagawa nila dati. May mga salamin sa pader. Okay. At ang ginagawa namin ay nagdadagdag kami ng maraming ilaw dito. Magkakaroon ng 2 chandelier, magkakaroon ng malaking telebisyon sa pader na yon, malaking conference room table, at dito nagaganap ang mga pangyayari. Napaka-kumbinyente kapag nasa maliwanag na kwarto ka na may telebisyon sa harap. Kapag may event at nag-iimbita kami, maganda talaga ang lugar na ito para sa meeting. Para nakalaan ng iba't ibang bahagi para sa pamilya ko. Marami akong oras na ginugugol sa Zoom, kaya kahit saan ako naroroon, kaya ako pa rin ituloy ng maayos ang mga bagay-bagay. Gusto ko talaga maging bahagi ng proyektong ito. Isa ito sa mga bagay na kinahihiligan ko, kaya siguradong gusto ko maglaan ng oras dito at tiyakin na nagagawa ito sa ilalim ng aking malapit na pangangasiwa. May mga tumutulong naman sa proyekto at pamamahala, pero gusto ko pa rin maging malapit dito. Tama ba? Kaya magiging kombinasyon ito ng pagbiyahe pabalik-balik at alam mo na, pagsisikap na matapos ito. Sige, pupunta na tayo ngayon sa basement. May sukat na 17,000, talampakang parisukat ang basement na ito. Grabe. Kaya napakalaki talaga ng basement na ito. Ito ang magiging pinakamatinding tambayan ng mga lalaki, ang pinakamatinding tambayan ng mga lalaki. Sigurado ako. Narito ang silid ng bilyaran. At meron kaming magagandang inspirasyon para sa disenyo at kung ano ang gusto namin gawin. Nagdesisyon talaga kami na ilipat ang 2 art piece sa ibang lugar. At binibigyan tayo nito ng pagkakataon na ituring ang silid na ito bilang isang blankong canvas at gawin kung ano man ang gusto natin dito. Naintindihan ko. Kaya magiging maganda talaga ito. Meron kami mga astig na ideya, Nasasabik akong marinig ang mga yon. Oo. Astig din ito dito. Oo, maganda yan. Tingnan mo to. Ito ang original na pangalan, Chateau Monteaguel. Oo, kailangan mong palitan ito ng Kaminsky. Ngayon, gagawin natin. At ngayon, kapag pumasok ka dito, magbabago ng buo ang tema nito. Parang ganito ang pakiramdam na parang lumalabas ka sa labas. Sige. At ito naman ang magiging kwarto para sa golf simulation. Kaya inspirasyon ito mula sa Augusta o baka Pebble Beach. Pinag-iisipan pa namin kung alin doon. Magkakaroon tayo ng mural dito ng golf course na magsisilbing simulator screen at dito ka magpapalo ng golf balls papunta sa screen. At gusto namin maglagay ng mga life-size na alamat ng golf dito sa mga haligi. Kaya inaayos ko na ngayon ang pwesto. Tiger Woods at ilan pang iba. May gagawin ba sa Kisame? Oo, magmumukhang parang langit dito, di ba? Para ulit siyang skylight. Makakatulong talaga itong buksan ng espasyo. Oo, makakatulong din itong magpasaya ng lugar. Ayaw namin maramdaman mong nasa basement ka. Gusto namin parang nasa labas ka. Gusto ko yon. Ang sarap ng pakiramdam. Habang papasok akong naglalakad sa espasyong ito, nandito ang takilya para sa sinehan. Nagbiro ako, sabi ko, dito natin mababawi gasto sa renovation. Sasabihin ko sana, dapat magbenta kayo ng mga ticket dito. Dito kikita ng malaki ang 4 na taong gulang kong anak sa mga pelikula. Pare, Imbes magbenta ng lemonade, ticket ng sine na lang ibenta dito. ayos yan. At para magiging lugar ito para sa popcorn at candy at mga ganung bagay. At ngayon, papasok ka na sa sinehan. Oh, grabe. Ang ganda nito dito. Wow. At ito ay inspirasyon mula sa isang sinehan dito sa Birmingham. At ito ang disenyo nito. Pero makikita mo, ibig kong sabihin, kakaiba talaga ito sa lahat ng sinehang nakita ko sa buong buhay ko. Siguradong sigurado. Yung detalya dito ay napakaganda. Mukhang komportable ito. Makikita mo lahat ng napakagandang kahoy at gintong palamuti sa Kisame. Pati na rin ang mga molding at detalye. Napakaganda talaga. Gaya ng mga kurtina, isang pindot lang, kusa na silang bumubukas.
Sige, astig. At may malaking screen ka dyan. Ooh, Yung screen pa lang parang 100,000 na agad. gumagana pa ba yan? Oo, gumagana pa. Na-upgrade na to, kaya hindi na ito yung original na screen at na-upgrade na rin yung projector. Mahigit 100,000 rin ang ginastos nila para sa projector. At yung iba dito, tulad nito, noon na namin yung screen. Nakapanood na kami ng ilang pelikula dito at ang ganda ng itsura at tunog. Kaya ito, kailangan lang palitan ng ilang maliliit na bagay, syempre. Tulad ng nakikita mo yung cove lighting sa ilalim ng mga hagdan at sa ibabaw ng mga molding. Luma na itong incandescent na rope lighting. Lahat ng yan kailangan palitan ng maganda at modernong LED lighting. Sige, hindi naman masyadong matrabaho. Hindi naman ito matrabaho. Marami rin kaming oras sa pagdidetalye at pagbabalik ng itsura nito ngayon. Ooh, nakikita ko. Hindi ganito ang itsura dati. Kaya ngayon bumabalik na ito. At pananatilihin mo bang pareho ang lahat? Halos ganun. Gustong gusto ko rito sa kwartong ito. Ooh, ang ganda ng pakiramdam dito. At mapapansin mo, kapag nagsasalita tayo dito, iba ang tunog. Tama yan, oo. Nababanat ang tunog, di ba? Kaya sobrang insulated ito, hindi lumalabas ang tunog. Sobrang insulated. Kasi may mga panel sa mga pader, lahat ng yun ay para sumipsip ng tunog. Oh, may sense naman. Pati nga yung mga upuan, alam mo yun, gawa sila sa velvet at tela. Lahat ng yun nakakapagpahina ng tunog. Magiging sobrang saya ng kwartong ito. Ano yung bagay na yan? Diyan ba ilalagay ang projector? Diyan dati nakalagay ang original na projector. Diyan talaga nakalagay ang original na projector at ngayon, dito na siya. Pero dahil sa ayos ng mga kurtina, pwede ka talaga mag-stage play at mga pagtatanghal dito. At napag-usapan namin na magdala ng ilang mga komedyante at gumawa ng mga masasayang bagay dito. Magiging masaya ito. Sige, tingnan natin ang wine room. Hindi na ako madalas uminom, pero gusto ko pa rin mang-olekta ng alak. Tunay na nasisiyahan ako. Robbie. Marami kang makukolekta. Kaya ito ay isang 2,000 bote, 2,000? 2,000 bote ng wine cellar. Sabi mo lang, 2,000. At may kontrol ito sa temperatura at halumigmig. Maganda talaga ang wine room na ito. Kaya ang vision ko ay magkaroon ng alak mula sa iba't ibang bansa at lugar sa mundo. Nakaayos sa mga seksyon. Astig, ang lupet nun. Matutulungan kita dyan. Pare, Tuwing nagbibiyahe ako. yun lang, i-chat mo lang ako. Gagawin ko yan. Makikikita mo, gaya ng pintong ito, mararamdaman at magugustuhan mo ang pintong ito. Napakatibay, sobrang bigat nito. Sobrang bigat nito. Parang nagsisimula ka ng magandang ehersisyo tuwing pumapasok ka rito. Ibig ko sabihin, tingnan mo to. Ulo ng leon, pare, ang astig nun. Gusto ko yung detalye. Gustong gusto ko yung detalye. Maganda itong pinto. Ayaw mong makulong dito, di ka na makakalabas. Oo. Alam mo, ibig ko sabihin, matibay talaga ito. Sige, tuloy lang tayo sa paglalakad. Ipakikita namin sa inyo kung saan magiging garahe ng laruan na kotse. Sige, malaki rin ang pintuan nito. Ganun na, pagpasok mo rito, dati itong garahe noon. Ang pader na yan ay konektado sa garahe sa kabila. Sige. Ang plano namin ay tanggalin ang pader na ito at ang pintuang ito. Tapos, padugtungin ang dalawang espasyo. Maglalagay tayo ng magandang epoxy flooring. Yung mataas ang kinang, parang reflective na nakikita mo sa iba. Yung parang may swirl, parang may marka ng swirl na halos mukhang marmol. Sa tingin ko, alam ko kung ano yung tinutukoy mo. Tapos magkakaroon tayo ng ilang turntable dito. Grabe, kaya umiikot at umiikot talaga yung mga kotse. Magkakaroon tayo ng isa dito, isa pa dito sa gitna, tapos isa pa sa kabila. Sa tingin mo, ilang kotse ang kasya dito? Kasya ang 6 o 7 kotse sa pagitan ng dalawang espasyo. Mataas din ang kisame, kaya pwede pang maglagay ng lift kung gusto natin. Ganun ba? At may iba pang mga garahe sa property, at dito, meron tayong parang floor-to-ceiling na salamin. Sige. Gusto ko ring alisin ang ilang pader dito para magkaroon ng lounge area. Pwede tayong maupo rito at manood ng mga kotse.
Grabe, tingnan mo yung kotse umiikot. Ano pa bang mas hihigit dyan, di ba? Pare, astig na galawan yan. Na-imagine ko na ngayon. Pero dati, nagkaroon sila dito ng maraming cubicle. Puro cubicle lang at mga taong nagtatrabaho habang nasa teleponyo. Parang maliit na opisina pala ito. Ginagamit niya ito bilang opisina. Naintindihan ko. Kailan eksakto? Mas pinapaganda mo ito. Meron kang Chateau Comiskey page, Instagram at YouTube channel? Tama. Ibig sabihin, balak mo ring idokumento ang progreso mo? Oo, kaya ang gagawin natin ay idodokumento natin ang mga pagbabago at itatampok ang ilan sa mga magagandang bagay. Alam mo, may mga ginagawa tayo dito na di mo ginagawa sa karaniwang bahay. Oo. Kaya sa tingin ko, marami sa mga nanonood, marami sa mga taga-subaybay natin, gusto nilang makita kung paano ito gagawin, kung paano ito ire-restore. Excited ako at sigurado ako magugustuhan ng mga manonood ko na ma-update tungkol dyan. Masaya itong panuurin. Oo. Masaya itong panuurin dahil makikita natin kung paano at ano ang ginagawa natin at muling mabubuhay ito, lalo na sa unang reveal party natin. At alam mo yon, habang tumutugtog ang musika, umaagos ang mga talon, bukas ang mga ilaw sa paligid, at nandito na ang ambience. At alam mo yon, may buhay at maganda ulit ang lahat. Oh, Tama, pero sa tingin ko, talagang maa-appreciate at mag-enjoy ang mga manonood dito. Makikikita lang nilang paglalakbay at gaano kadaming trabaho ang kailangan para makagawa ng magandang bagay mula sa ngayon. Alam mo, marami talagang magiging mahirap na trabaho. Sigurado. Parang magiging katulad din siguro yan ang una mong YouTube na paglalakbay, di ba? Oo, ito nga magiging una namin YouTube na paglalakbay. Kaya sobrang excited talaga ako dito. Dumating si Carter na may malalaking pasabog at magaling ang ginawa niya. Marami siyang tagasunod doon, pati ikaw, marami ring tagasunod. Salamat. Na-appreciate ko yan. Kaya nagpapasalamat ako na nandito ka. May ilan na rin kaming ibang inimbitahan, alam mo na, pero naging mapili talaga kami sa mga iniimbitahan namin. Tama? Alam mo yon, kapag binuksan ko ang DMs ko, punong-puno yun ng mga taong gustong pumunta rito at gusto nilang kunan ng litrato ito. At gusto rin nilang, alam mo na, gumawa ng iba't ibang bagay. Para sa akin, hindi. Sobrang mapili kami. Sobrang mapili. Oo, hindi. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin at sa pagpili sa akin, pare. Siyempre. Sa tingin ko, ito na yata ang huling beses na makikita natin ang Chateau de Comiskey sa ganitong estado. Na parang ganito, bago pa ito ma-restore, di ba? Tama, oo. Kaya yon, nagsisimula na kami sa mga pagpapabuti. Alam mo na, ayaw namin maghintay ng masyadong matagal. Kailangan na naming simulan agad. Ang maganda dito, nakilala ko mismo ang orina na developer, si Larry House. Isa siyang napakabait na Ginoo. Kaya't bukas siya sa pagtulong at sinasabi niya sa akin lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa bahay. Binibigyan din niya ako ng kasaysayan nito at naikwento na niya sa akin ang ilang mga astig na kwento. Wow! Balang araw, gusto ko siyang ilabas at isama sa YouTube video ko. Baka gawin ko rin siyang guest para maikwento niya ang ilan sa mga kwento niya. Kasama rin si Bill Shepard, ang original na arkitekto at original gangster dahil siya mismo ang gumuhit ng lahat ng plano gamit ang kamay niya. Kapag nakita mo siya, mukha talagang Cadrox ang gawa niya. Ang galing ng taong ito, pare. Marami na siyang magagandang proyekto na nagawa. At syempre, isa na ito sa mga iyon. Pero ilang beses ko na rin siyang pinapunta dito at ipapakolab ko siya sa design team ko sa San Diego. At magtutulungan kami para gawing talagang espesyal ito. Ang galing naman yan. Alam mo yon, kaya oo. Astig, mga kaibigan, marami pang darating na nilalaman. Oo. Ang pahina ni Comiskey. Kaya gaya ng sinabi ko, siguraduhin bisitahin ito. Marami pa siyang ilalabas. Oo, syempre. Abangan ko yan. Oo, syempre. Salamat, pare. Pinahalagaan ko ang pagpunta mo rito at naging mabuting bisita ka. Napakabait at maginoo ka. Salamat. Ganon din sa'yo. Oo, ang saya ng vibes. Kaya magiging astig kung makakabalik kayo ulit dito, pare. Gusto ko yan. Gagawa tayo ng magandang collab, pare, kasamang Abandoned Mansion team, pare. Magiging astig yun. Ang saya. Oo, naimbitahan ulit ako at baka sa part 2 maipakita ko ang ilang progreso. Yun lang. Oo. Yun lang, tama yan. Ibig ko sabihin, pwede nating gawin yun kahit bago ka pa makagawa ng kahit ano sa Midjourney. Alam mo yun? Sa tingin ko magiging masaya yun, sa tingin ko magugustuhan ng mga manonood mo yun. Oo, sigurado. Oo. Alam mo, may kakaiba sa bahay na ito.
Nakaka-intriga at nakaka-curious sa mga tao. Gusto pa nilang malaman. Tama ba? Kaya maganda ito. At ibig kong sabihin, may ginagawa kami kasamang Big Bangs kung saan pipili kami ng ilang tao mula sa mga followers. Sige. Sa totoo lang, di pa namin napag-usapan. Siguro kapag na-post natin ng video sa channel mo, paano kung pumili tayo ng ilang taga-subaybay mo pagkatapos nito? Sige. Kaya isipin mong magpa-giveaway tayo kung saan pipili talaga tayo ng random na pipiliin. Ilan sa mga taga-subaybay at iimbitahan sila sa chateau. Wow. Dahil dito, magkakaroon ng pagkakataon ang mga taga-subaybay at manonood mong makilala ka. Uh-oh. Makilala ako, mag-tour. Oh! Wow. Sige, baka magpalipas ng araw sa chateau. Gusto ko yun ng sobra. Sigurado akong gusto nyo rin, di ba? Mag-iwan ng komento kung gusto nyo ang idea. Ang saya noon. Wow, gawin na natin yan. Oh, gusto ko talaga yung mga ganyang bagay. Pwede nating idokumento yan. Pare, idokumento natin. Alam mo yun, magkasama tayo maghapon. Siguradong, sigurado. So tingin ko, magiging astig at sobrang saya yun. Mararamdaman ng followers at sumusuporta na espesyal sila. Excited ako para sa journey na ito na meron ka. Gawin na natin to. Ayok. Sige, game na game. Sige. Sergey, o siya. Astig. Astig na makilala ka. Ikinagagala kitang makilala. Mga tol, i-check nyo si Sergey gamit ang links sa description. Sana nagustuhan nyo yung video. Marami pang susunod. Gaya na nakikita nyo, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell at mag-iwan ng thumbs up. Pero maraming salamat sa suporta at magkikita-kita tayo sa susunod na adventure. Peace at salamat sa panonood. And